Kamusta naman kaya mga puppies ni Ate Chi na ipina-adopt natin? Hello pack members! Welcome back to Husky Pack TV! For today's video, eto na nga po ang continuation ng vlog natin yesterday, which is ang pagpapa-adopt sa mga puppies ni Ate Chi. At huwag na kayo malungkot kasi happy naman tayo na finally meron na silang magiging permanent family nila na maasikaso sila talaga at mamahalin sila ng bonggang-bongga. Yan na naman kasi talaga nakatadhana sa kanila kasi umpisa pa lang alam naman natin na ipapa-adopt talaga natin ang mga puppies at magkakahiwa-hiwalay talaga sila. Dito nga ulit sila pumunta kina Ate Riza nyo at haya nandito rin nga po etong isang puppy na galing rin sa atin, which is eto siya yung kapatid ni Britney. Kundi nga ako nagkakamali bago itong mga puppies ni Ate Chi. Eto yung last set of puppies na ipina-adopt natin na tayo rin nga mismo yung nagpalaki. Kundi rin nga ako nagkakamali, sila yung last set of puppies ni Mama Fiona. Hindi na rin ako gaanong sure talaga guys kasi ang dami beses na naman na nanganak sila. Si Mama Dog, si Lola Dog, pati na rin nga si Mama Fiona kaya medyo lito na talaga. Tapos lahat ng mga puppies nila ay talagang tayo nag-iintindi. Kaya naman talagang hindi ko na maalala kung kaninong puppies ba yan. Anyways, pagdating dito, syempre medyo hilo pa ang mga puppies. Pero in fairness, hindi sila nagsuka. Yung iba mga puppies kasi talaga na ipina-adopt natin kapag isinasakay natin sa sasakyan, hain ako, yung kanilang cage punong-puno ng suka at ihi. Pero ang dalawang to, nako matibay-tibay pa talaga kasi wala silang suka at hayan, kinuha na nga agad sila ng kanilang mga giging fur parents dito pagdating nila. Medyo parang hindi pa nga gumagalaw yung isang puppy na yan kasi alam nyo naman hindi sila gaanong sanay talaga sa buhat-buhat kaya medyo takot pa sila kapag buhat pero masasanay rin sila kasi nga babyhin sila dito. Kahit rin nga pala sabay silang dinala dito at magkasama ay magkahiwalay na family naman ang pupuntahan nilang dalawa. Heto nga chika guys, dahil nga magkahiwalay sila, yung isa nga sa kanila ay ikukulong, makikita nyo yan mamaya, tapos yung isa ay nasa loob lang ng bahay. Pero ang kwento nga ni Kuya Edmar nyo ang nangyari daw ay maaga pa lang, yung isang puppy which is nakakulong ay naandito na nga agad sa isang puppy na nasa loob lang ng bahay. At huwag kayo, hindi sila magkapit bahay lang ha, medyo malayo rin talaga ang bahay pero ang galing kasi nakabalik nga siya dito sa kapatid niya dahil nakawala daw siya sa kulungan. Nakakatuwa lang na talagang napuntahan niya ang kapatid niya, hindi talaga siya kung saan-saan pumunta kundi doon siya dumiretso sa kanyang isang kapatid. Hindi kasi talaga sila sanay pa na magkakahiwalay, though masasanay rin naman sila talaga paglaki nila. Syempre bago pa rin kasi talaga ang mga hindi rin naman sila malulungkot dito dahil kung mapapansin nyo, napakarami rin naman mga doggies dito dahil yung mga taga rito nga talaga mapagmahal din sa mga hayop. Sana lang hindi nyo ulit sila i-discriminate kasi nung last time dinidiscriminate nyo na kesyo ganito, ang sama ng ganito, walang cage na ganyan, ang liit ng bahay, ang pangit ng cage. Kasi naman guys, hindi lang po lahat ng mga mapagmahal sa hayop ay mayayaman at hindi lahat na iibili ng magagandang cage ang kanilang mga fur babies. Pero hindi ibig sabihin nun ay pinababayaan na guys, mahal na mahal pa rin nila ang mga fur babies nila. Syempre, hindi lang sila katulad ng mga mayayaman na talagang napapagawa ng mga magagandang bahay. Basta ang mahalaga, well-fed sila, nabibigyan pangailangan nila. At syempre, minamahal rin sila ng bonggang-bongga. Kahit hindi nakagandahan ay okay lang. Anyways, dito nga ayan, nilagay lang siya itong isang puppy dito sa isang pansamantalang cage. Inuulit ko, pansamantala lang po yan. Dahil nga pinagpapagawa pa daw siya ng mas maayos, mas malaki syempre ng cage at ayan ngayon dito muna siya. At ayan, kaya rin nga siya nakawala yata ay dahil ganyan lang yung katabi rin nga niya dito, etong mga sisiw na yan ay nako, sigurado hindi siya maboboard. Sa ngayon siguro nahihiya pa siya ng very light pero maya-maya siguradong kukulit-kulitin na nga niya ang mga sisiw na yan. Syempre, medyo shy type pa rin nga siya dyan at hindi pa makaibo, lalong-lalo at galing nga siya sa buhat. Sabi ko naman sa inyo, hindi naman kasi sila gaanong nabubuhat dito sa atin kaya medyo natatakot pa sila sa pabuhat-buhat. Kakamustahin din naman natin sila after a few months. Hayaan din muna natin na masanay sila dito at syempre talagang makita natin kung ano ba yung changes nila, kung mas tataba ba sila, magiging mas happy ba sila kasi sa ngayon talagang medyo mahihiyain pa talaga. Pero tingnan nyo nga naman kahit bagong-bago pa siya dito, o diba ang dami nang bumibisita sa kanya, 3 doggies na agad yan nakapalibot dyan sa cage niya, o diba may manliligaw na agad, naku lagot. Pero sabi ko naman sa inyo, hindi sila mabobore dito kasi marami din silang makakasama.